Marahil isa na nga ito sa pinaka-memorable na vlog na gagawin ko sa buong buhay ko. Ito kasi yung araw na isinilang ko ang aking unang anak. Medyo mahaba nga tong vlog na to at kung curious kayo kung ano yung mga nangyari ay tara, samahan niyo ko. Konnichiwa, Jana des. Isa akong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Today is December 8, 2024, Sunday. Maaga nga kaming gumising para maghanda at hapon pa naman yung operation pero tanong na ako ng tanong kay mama. Sobrang sakit. Hindi ko makakaihi o kaya ay sa tsata. Ano yung tsata? Yung parang malapad na inirula na pwede mong ihian. Diba, operahan. Gaano katagal bago ako magising? Kinabukasan na. Kinabukasan na. Hindi diba yung iba inaoperahan gising? Kailan yung time na kailangan umutot? Kinabukasan na or may certain time? Paano kung tulog ako tapos nautot ako, hindi ko alam? Pagkatapos naming mag-almusal, pumunta nga ako agad dito sa aking pusa na si Eloise kasi huling araw niya na din to na pwede siyang magstay dito sa kwarto ko. Dahil ate na siya ngayon, evicted ka na sa kwarto ko. Char. Dito pa rin naman siya sa loob ng bahay pero limited na nga lang kasi nga may baby na. Plano ko ding ilabas siya dito sa cage niya paminsan-minsan. Pero hanggat hindi pa nga siya kapon, kulong-kulong muna. Mukha lang siyang adult pero 7 months pa lang kasi siya. Nakailang tanong ako sa vet pero hindi pa daw talaga pwedeng ikapon at masyado pang baby. Etong kwarto ko nga magiging nursery room na din ng aking baby. Dalawa nga lang kasi talaga yung kwarto sa bahay namin. Nung medyo nakapaglinis na nga ako, ay nagtawag na nga si mama at magtatanghalian na. Actually, ako din pala yung nagluto ng fried rice. Hindi ko na lang talaga na video. Medyo madami-dami at masarap nga yung ulam ko ngayon kasi nga by 12 noon, kailangan ko nang mag-fasting hanggang sa maoperahan ako. Opo, tama po kayo ng rinig operation kasi we decided na scheduled cesarean ang gawin. December 6, 2024 kasi ang aking due date talaga and December 8 na time. So, 40 weeks and 2 days na po si baby sa tiyan ko. Sabi ni doc at based na din sa aking research, pwede naman up to 41 weeks. Medyo risky na nga lang. And sa case ko kasi, sarado pa rin ang aking cervix, hindi pa bumababa ang bata. Possible na maliit ang aking sipit-sipitan, ayoko namang ipilit. Bukod sa delikado nga, madami din talaga ako naririnig na pinilit pero nag-e-end up sa emergency CS. Kumbaga sa akin ay parang ayoko nang pahirapan ang sarili ko kasi meron akong gut feeling na parang mag-e-end up talaga ako sa CS kasi nga high blood din talaga ako. I mean, simula nung nag-39th week ako, high blood na ako. Isa din talaga yon sa mga reason kung bakit nasisisaryan. Alam ko may mga magsasabi talaga na mas okay yung normal delivery, which is true naman talaga. At meron din naman talagang kinakaya na mag-normal delivery through induce. Pero ako nga kasi ay high blood kaya hindi rin talaga aari. Ang mga kasama ko lang pala sa ospital ay ang aking mama kasi ang aking husband na si King Kong ay nasa Japan. Nagtatrabaho po siya doon. Sa mga bago nakakapanood pa lang ng vlogs ko, si King Kong po at ako noon ay OFW sa Japan. Parehas kami noon nasa Japan pero LDR din kami doon, magkalayo as in. Anyway, since scheduled naman nga itong kaganapang ito, nagpasintas nga ako ng hair kay mama para naman hindi ako sabog na sabog ang itsura ng hair. And syempre, nakapagpa-false eyelashes din ako. This is me for mga anak. Scheduled CS for today for 7 PM. Nagpa-braid ako. Sabi ng ate, what ka naka-makeup? Sabi ko, bakit hindi? O diba, ang tagal kong inantay to so dapat ready ang face natin. Maya-maya nga tumawag na nga itong si King Kong from Japan. Excited na nga kami parehas pero syempre may konting kaba na nararamdaman. Kung naitatanong nyo nga, first major operation ko talaga to. Parang naiiyak nga dito si King Kong, hindi ko na lang pinansin at baka kami magkaiyakan pa, masisira ang makeup natin. Nako! Sobrang happy ko nga nito kasi nga finally lalabas na yung bata na dinala ko na 9 months mahigit. Pero at the same time, hindi ko rin maiwasan talagang malungkot kasi malayo ang aking asawa. Pero kahit ganoon naiintindihan ko naman at ramdam na ramdam ko ang kanyang suporta sa amin. Bago mag 7 PM nga umalis na kami sa bahay at nagpaalam na ako dito kay Eloise. Binuksan ko nga yung cage niya kasi sasaraduhan naman tong bahay. Shout out pala sa aking Tito Ador at Tita Ika na nag-offer na ihatid kami sa Peter Paul Hospital. Unang plano nga kasi namin ay magta-tricycle na lang kami ni Mama para hindi makaabala ba sa iba pero buti na lang nag-offer sila Tito at Tita kaya thank you so much po. Malapit lang din naman to sa amin, sa bayan lang ng Candelaria, isa itong private hospital dito sa amin. Naalala ko nga dito nga huling na-admit ang aking papa bago mawala, kaya medyo merong mabigat na feeling. Anyway, pagdating pala namin dito, kinuha lang yung aking admission slip galing sa aking OBGYN na si Dr. Gina Benosa Malaluan. Kinuha ang aking blood pressure, height, at saka weight. Sabi ko, wala na bang bawas sa weight? Char. O diba, ganito dito sariling sikap. Nandito pala muna ako sa observation room. Ang schedule ko pa talaga
talaga ng operation ay mga 8 to 9 p.m. Dito nga ay kinabitan na ako ng swero for the first time. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Never naman ako na hospital before eh. Maya-maya nga ay nagpaalam na din si Tita Ika at kami dalawa na lang talaga ni Mama ang natira. Feeling ko nga ay kami lang dalawa ni Mama sa mundo. At sa mga matagal na nga nakasubaybay sa mga vlogs ko, alam nyo naman na ang family ni King Kong ay nasa malayo, nasa Mindanao, sa Maitum, Sarangani. Kaya kahit gustong-gusto nga nila akong samahan dito, napakalayo talaga. Pero syempre ay naiintindihan ko naman at lagi nga silang nagchat-chat sa akin, nangangamusta kung ano nang lagay namin ni baby. At ito pala yung mga kasama dun sa package na kinuha namin dito sa ospital sa panganganak. Merong unan, merong thermometer, may mga essentials, toothpaste, toothbrush, ballpen, at iba pa. Pinasuot na nga din sa akin tong hospital gown, tama ba? At medyo kinakabahan na ako kasi ito na talaga. Si Mama na nga muna pumunta sa private room namin at ako naman ay dumiretso na sa operating room. Ganito pala ang point of view ng mga inooperahan dito sa ospital. Nung mga panahon na to nga ay ako'y medyo kinakabahan at talagang nagdadasal na sana ay makaraos na kami agad mag-ina at walang maging problema. Pero bago yun ay ako'y tawang-tawa dito. Hindi ko na alam kung nasa ang floor kami at para kaming nagra-ride sa roller coaster. Gusto ko nang sabihin na, aba kuya, dahan-dahan naman. Ako'y natawa na lang. Pero siguro kaya ganun para hindi sila mahirapan kasi nga paakyat. Kaya ang bilis-bilis. Nung nandito na nga ako sa may labas ng operating room, ginawan muna ako ng skin test. Abay, pagkakasakit pala nito. Ito yung test na titingnan kung allergy ka sa gamot, kung merong magiging reaction yung katawan mo dun sa gamot, at anesthesia. At habang nag-aantay, buti na lang dala ko yung cellphone ko at kakabili ko nga lang din ng automatic feeder na may camera. Kung mapapansin nyo, biglang naging dalawa yung pusa kasi yung isa dyan impostor. At sa hinaba-haba nga ng prosesyon, inabot nga ng 40 weeks and 2 days itong si baby ay nailabas ko din. Disclaimer, nakiusap pala ako dito kay doktora kung pwedeng videohan. Hindi lang dahil sa vlog, kundi para ma-send din sa aking King Kong. At alam ko naman na gustong-gusto niyang nandito siya, kaso nga lang hindi ibinigay ng pagkakataon. Iba pala talaga yung feeling kapag idinikit na sa'yo yung baby mo. Kahit nga yung narinig ko lang yung unang iyak niya, ay talagang naiyak na talaga ako. At alam niyo ba, habang inooperahan ako ay nagsusuka ako. Lahat yun kinaya ko at pinagdaanan ko para kay baby. Sobrang saya ko nga at di ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ay, parang kanta. Actually, mabilis lang yung procedure nung kinuha yung bata. Yung after nun, yung pagtatahi, at tinanggal din pala yung myoma ko. Parang mas matagal pa yon kaysa sa mismong pagtanggal kay baby. Bago pa ako mapunta dito sa room namin, nagstay pa ako ng ilang minutes sa recovery room. Nung mga time na yun, unti-unti nang nawawala ang anesthesia at grabe yung pangangatal ko. Kasi sobrang lamig ng pakiramdam ko dun. Tapos, dahil nga giniginaw nga yun sa junk side effect, may nakatapat sa akin na ilaw, yung parang sisiw, para uminit. Pagkatapos, dun pa rin sa recovery room, dinala sa akin si baby at pinalatch sa dede ko. Hindi ko na nalaman kasi groggy ako. Kaya naman nung nandito na ako sa room ko, ito pa lang yung first time ko na naka face to face talaga si baby. Nagulat pa ako dito kasi parang iba yung bonnet ni baby. Sabi ko, saan galing yun? Sa isip ko, baka ako napalitan na ang aking baby. Praningning ano. Explain naman ni Doc, kasama daw yun sa binibigay ng ospital. Kapag baby girl, ganun yung itsura ng bini. At ito na naman nga po, nilaparingkot na naman ang aking oto. Kasi nga, kailangan dumede ni baby sa ayaw at sa gusto mo kasi ini-encourage nila dito sa ospital na to na mag-breastfeed. Di ko lang sure kung ganun talaga sa ibang ospital or dito lang. Ang galing mag-latch ni baby. Kala mo may nadedede pero nung time na to pala, hindi namin sure kung may nadedede siya sa akin or wala. Since first time mom nga ako, lahat talaga sa akin ay bago pa at nangangapa pa ako. Kaya pasensya ka na baby kung hindi kita agad na padede ng ayos kasi nag-a-adjust pa din yung dodo ni mama. Buti na lang nandito nga si mama na tumutulong sa akin kaya thank you so much ma. Since pamula kahapon nga ay fasting ako kaya gutom na nga ako ng mga time na to pero bawal pa akong kumain ng solid foods. Ang pwede ko lang ang kainin ay mga soft foods, pwede din crackers, tsaka soup, tsaka jelly. And welcome to the outside world baby Gianna Lauren Ilikin. Since 40 weeks na nga siya, 2 days, inabot na nga siya ng 3.4 kilograms. Mataba lang yung mukha niya, pero yung katawan niya hindi. Ay napakahaba nga ng katawan at ng mga daliri sa kamay at paa. Wini-wish ko nga na sana kulot na katulad ko para mag-twinning kami, pero mukhang hindi. Parang sa tatay niya din nakuha, pati buhok. At ito naman yung time na unang naka-video call namin ng kanyang daddy. O, sa tingin nyo, sino kamukha sa aming dalawa? Pero ang tingin ko sa kanya, yung mata at saka yung buhok
buhok, yung hairline, ng ilong sa daddy niya. Yung pisngi, yung labi, yung chin ay sa akin naman. Ay parang mangingiyak-ngiyak na naman si daddy dito. Hindi na nga siya nakapasok ng ilang araw, kakaantay sa araw na to. Hindi nga daw siya mapakali kasi nga ooperahan ako. By the way, yung mga muntik na palang maging pangalan ni baby ay Tokyo. Isa nga yun sa unang mga naging choice namin noon pa kasi nga made in Japan siya, sa Tokyo talaga. Sunod naman ay Alodia kasi wala lang ang cute. Dudugtong ako sana ng pan para Alodia pan, katunog ng Hello Japan. Char. Pero hindi pa rin talaga kami convinced, parang eme-eme pa lang namin yung dalawa ni King Kong. Gusto din namin yung Tokyo Elise, kaso nga madami na palang Elise na name. And then nagsuggest si Daddy King Kong na Gianna na nga lang daw. Sabi ko naman, oo nga kasi parang pinagsama din ng name namin, Gerald at Gianna. Pero ginawa namin siyang letter G. Yung second name naman ay ako ang nag-isip. Ang pinagpilian ko ay Estelle and Lauren. Gianna Estelle or Gianna Lauren. Ang pinili ko ay Gianna Lauren kasi naisip ko katunog din ng aking real name kasi ang real name ko po ay Jana Lu. So parang nangyari is Jana Lauren, Jana Lu din. Anyway, kapag cesarean ka pala, kailangan mong tumayo sa ayaw at sa gusto mo. Kailangan mong umihi, kailangan mong pumupo sa ayaw at sa gusto mo. Dahil malayo nga ang aking asawa, si mama naman nag-aasikaso kay baby, kinaya ko talaga mag-isang tumayo. Wala nang inerte, kailangan sariling sikap, kailangan ngayon maging strong kahit mag-isa. Pagkatapos, nung pagmamadali ko nga na padedehin si baby, natanggal yung swero ko sa kanan, inilipat sa kaliwa. Ngayon, itong si kuyang nurse, mali-mali yung tusok, kaya ayan ang nangyari nung tinanggal. Lumobo ang aking kamay kasi mali yung tusok niya sa ugat. Parang siya pa yung nabad trip kasi natanggal ko yung swero at ilalagay niya na naman sa kabila. Ay di ko naman din sinasadya. Ay tapos di man lang siya nag-sorry na naganon yung aking kaliwang kamay. Syempre kahirap gumalaw ng namamaga ang kamay. So hinayaan ko na lang at nasa Pinas tayo. Pero kung sa Japan yun, ako sorry na agad yun. Dito pa lang sa ospital halos wala na nga kaming tulog ni mama. Kasi siya pala yung baby na maligalig. Isang factor na nga din talaga yung mahina pa ang aking gatas kasi nga first time pa. December 10, 2024, ito na yung araw na aalis na kami. Uuwi na kami sa bahay. Bale 2 days nga lang kami dito and 2 nights. Nakapag newborn screening na din si baby at next week pa daw ang dating nun. Bago nga umuwi, kumain na nga kami ng medyo masarap-sarap. Nag-crave ako dito sa Chowking na beef brisket. I-try nyo to guys kasi sobrang sarap niya talaga. Syempre, hindi pa din ako nakakaligo ng time na yan kasi bawal pa kaya punas-punas lang muna. Nung mga time na to medyo humuhupa na nga yung sakit ng tahi ko pero nung una, nung nakahiga ako, yun yung pinakamasakit. Akala ko nga forever nang ganun pero hindi naman pala. Ngayon, mag 1 week na, magto 2 weeks na, naka-recover na ako kahit papaano. Binigay na nga sa akin ni nurse yung mga reseta na kailangan kong inumin. Hindi siya yung nagturok sa kamay ko ha, wala dito sa video. Sinettle ko na nga rin ang aming mga bayarin at for 2 days and 2 nights for Schedule C inabot nga kami ng 107,000 pesos. Bawas na dun yung sa PhilHealth ko at sa PhilHealth ni baby na inabot din ng almost 28,000 pesos. So bale 135,000 pesos ang nagastos namin all in all. Sa hospital fee at saka sa doctor's fee. Magastos talaga mga anak, no? Kaya napapaisip ako, okay na ako sa isa. At shout out pala kay Ate Justin Montales at kay Kuya na kanyang asawa. At congrats sa kanyang baby, naka-birthday din ng aking baby. At alam nyo ba, napurnada yung susundo sa amin dito. Sakto, naka-wheelchair na ako at pababa. Kaya nag-offer sila ng ride na isabay na daw kami pa uwi. Kaya maraming salamat Kuya at saka ate sa paghatid. Malaking tulong po talaga. At simula noon nanganak ako, hanggang ngayon wala pa akong maayos na tulog. And that's it for today. Jane, mite ko reterigato. Bye bye. See you on my next vlog.